Sinabi naman ni Ella na mukhang malaki na ang naging pag-unlad ni Wang Sheng, kaya hindi na niya ito guguluhin pa sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan at ibinigay ang impormasyong ipinangako niya tungkol sa babaeng Phoenix kay Wang Sheng. Ipinaliwanag niya na agad niya itong ipinakuha nang sabihin yon ng ating bida. Matapos ang usapan, paalis na si Ella ngunit pinaalalahanan pa niya si Wang Sheng na huwag kalimutan ang usapan nila tungkol sa negosyo ng pinong asin. Nainis naman si Linger nang makita niya ang sitwasyon, lalo na nang mapansin niyang tila lamang si Baoqing Yutang, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang takbo ng pangyayari, kaya halatang hindi siya sang-ayon at may halong pagkainis ang kanyang reaksyon. Kasabay nito, nagpaalam na din si Tatang at si Han Binling upang umalis. Nagpasalamat naman ang ating bida sa pagpunta nila sa kanyang bahay. Naisip ni Wang Sheng na tila muling sinisiyasat ng mga matatandang tusaw ang kanyang hinahanap, dahil naipahiwatig na niya na ang target niya ay ang corpse spirit ng pamilyang Dai, inaasahan niyang doon na rin tutuon ang kanilang paghahanap. Makalipas ang ilang sandali, abalang nagbabasa si Wang Sheng ng mga impormasyong galing sa Baoqing Yutang at sa City Hall. Halos matapos na niya ang lahat, ngunit napansin niyang wala man lang siyang nakitang anumang tungkol sa babaeng Phoenix. Ngunit nagulat si Wang Sheng nang sa wakas ay may makita siyang impormasyon tungkol sa Phoenix. Agad siyang natuon at mas lalong pinag-aralan ang nakasulat, ngunit laking pagtataka niya nang mapagtanto na napakaikli at kulang ng detalye ang impormasyong yun. Dahil dito, lalo siyang nalito at hindi makapaniwala na yon na ang kabuuang impormasyon tungkol sa espiritu ng Phoenix. Naisip ng ating bida na may mali sa impormasyong kanyang nabasa, ayon sa tala, daan-daang taon na ang lumipas, ngunit malinaw niyang naaalala na kamakailan lamang ay nakausap niya ang babae sa kanyang panaginip at pinayuhan pa niya ito tungkol sa pagiging Phoenix. Dahil dito, lalo siyang nalito at nagduda sa mga nakasulat, gayunpaman, naisip niyang mas mabuti na rin yun kaysa wala siyang nalaman, kaya nagpasya siyang tanungin si Song Yan sa susunod nilang pagkikita. Sa huli, napagdesisyonan niyang kailangan niyang muling pumasok sa Jedi upang mas lalo pang alamin ang katotohanan. Sa Killer Hall, napag-alaman ng grupo na pumasok si Wang Sheng sa Thousand Jedi, kaya nakita nila ito bilang isang bihirang pagkakataon. Agad nagpadala ng mensahe ang mga gwardya mula kay Lone Wolf, na nagsasabing papasok siya roon upang kumuha ng isang bagay at hindi naman siya magtatagal. Binalaan din nila na mapanganib ang loob ng Thousand Jedi, kaya hindi basta-basta dapat sumunod ang kahit sino nang walang sapat na lakas at kumpiyansa. Dagdag pa rito, malinaw na sinabi na kung may mangyaring masama, pananagutan na yon ng sino mang papasok at hindi kasalanan ni Lone Wolf. Dahil dito, napuno ng pawis ang pagmumukha ng mga hangal sa kanilang mga narinig. Pagpasok ni Wang Sheng sa Thousand Jedi, agad niyang napansin na may mga taong sumusunod sa kanya. Sa isip niya, tila handa ang mga ito na isugal ang kanilang buhay para lamang sundan siya. Napansin din niya na kahit magaan at komportable ang kanyang suot na kagamitan, masyado naman itong kapansin-pansin, kaya madali siyang makita sa loob ng kagubatan. Dahil dito, naisip niyang kailangan niyang magtago ng kanyang anyo. Agad siyang kumuha ng mga dahon at putik, at ipinahid ito sa kanyang mukha at katawan upang magmukhang bahagi ng paligid. Matapos nito, mas naging kampante siya, dahil hindi na siya gaanong halata sa paningin ng iba. Habang patuloy na sumusulong si Wang Sheng sa kagubatan, napansin siya ng mga kalaban na palihim na sumusunod sa kanya. Nagtaka ang mga ito dahil sa buong daan ay wala silang nakasalubong na malalakas na halimaw, kaya naisip nilang maaaring nararamdaman na ni Wang Sheng ang presensya ng mga ito at iniiwasan niya. Gayunpaman, napansin din nila na pabago ang direksyon ng kanyang tinatahak, dahil dito, nagpasya silang huwag na siyang direktang sundan, kundi tahakin na lamang ang parehong landas na sa tingin nila ay ligtas, lalo na't wala silang nararamdamang mapanganib na enerhiya sa rutang iyon. Sa huli, sumang-ayon ang mga ito sa plano, na lalong nagpatibay sa kanilang intensyon na habulin si Wang Sheng. Habang patuloy na tumatakbo si Wang Sheng, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog kaya agad siyang naging alerto. Nang siyasatin niya ito, napagtanto niyang isa lamang pala itong bitag na tila may ibang taong hindi sinasadyang naapakan ang patibong. Dahil dito, napagtanto ni Wang Sheng na may ibang grupo ring gumagalaw sa loob ng lugar, kaya agad siyang kumuha ng ilang patpat at sinindihan ang mga ito upang gumawa ng usok. Sa pamamagitan nito,
Nag-iwan siya ng bakas na maaaring makagulo o makalito sa mga sumusunod sa kanyang mga halimaw. Nalaman din ng ating bida ang kanilang plano kaya alam nito ang kanyang gagawin. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, bigla na lamang may sumigaw ng tulong. Maya-maya, lumitaw ang isang napakalaking halimaw, ang nakakatakot na killer bees ng Thousand Jedi, kasabay ng pagdagsa ng napakaraming maliliit na bubuyog. Agad na nilusob ng mga ito ang mga grupo ng mga hangal kanina, dahilan upang magpanik ang mga ito. Isa-isa silang tinamaan at kinagat ng mga bubuyog, at ang ilan ay agad na napasigaw sa sakit habang tumatakbo para makatakas. Sinubukan naman ng ilan na lumaban gamit ang kanilang mga sandata, ngunit tila hindi sapat ang kanilang lakas laban sa napakaraming killer bees. Habang patuloy ang pag-atake ng killer bees, lalong nagkagulo ang grupo, isa-isa silang tinamaan ng mga bubuyog, dahilan upang maghirap sila sa sakit, kahit anong pagtatangka nilang lumaban o tumakas, wala silang nagawa sa dami ng kalaban. Samantala, si Wang Sheng ay nanatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan, dahil sa usok na kanyang ginawa, naiwasan niya ang paglapit ng mga bubuyog at hindi siya naapektuhan ng kanilang pag-atake. Habang pinapanood niya ang sinapit ng mga kalaban, wala siyang naramdamang awa at inisip pa na karapat-dapat lamang ito sa mga taong basta na lang pumasok sa Thousand Jedi nang walang pahintulot. Matapos hamupa ang sitwasyon, lumapit siya sa isang bangkay at sinimulang halughugin ito. Kinuha niya ang isang mahalagang gamit mula rito. Maya-maya, napahinto ang ating bida at tila may napansin. Sa kanyang pagngiti, agad niyang sinabi sa sarili na nahanap na rin niya ang kanyang hinahanap. Lumapit siya sa mga halaman at sinuri ang mga ito. Doon niya nakita ang mga pulang bunga na isang sili na matagal na niyang inaasam. Dahil dito, nakumpirma niyang tama ang kanyang alaala, at natagpuan niya ang mahalagang sangkap na makakatulong sa kanyang layunin. Pagkatapos nito, pagbalik ng ating bida, agad siyang napansin ng mga tao at kumalat ang balitang nakabalik si Wang Sheng mula sa Thousand Jedi. Dahil dito, marami ang nagtaka kung bakit siya lang ang nagbalik at nasaan na ang iba. Nagtanong si Wang Sheng sa kanila kung may hinihintay ba sila. Sa gitna ng tensyon, diretsahan siyang kinumpronta ng isang lalaki at tinanong kung bakit siya lang ang nakabalik. Ngunit sa halip na sumagot agad, ipinakita ni Wang Sheng ang mga tag ng mga taong namatay kanina. Agad na ipinagtanggol ng ating bida ang kanyang sarili at nilinaw na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng mga iyon. Ayon sa kanya, nagpabigla-bigla ang mga ito at sila mismo ang napahamak sa mga killer bees. Ngunit hindi ito tinanggap ng lalaki at galit siyang nagtanong kung bakit siya lang ang nakaligtas samantalang mas malalakas ang mga kasama niya. Sa halip na magpaliwanag ng mahaba, seryosong sinabi ng ating bida na may paraan siyang umiwas sa panganib, isang paraang hindi alam ng iba. Lalong uminit ang sitwasyon nang akusahan siya na hinayaan na lamang mamatay ang kanyang mga kasama kahit kaya niya silang iligtas. Ngunit malamig na sumagot ang ating bida at tinanong kung bakit niya kailangang isugal ang sariling buhay para sa kanila. Dagdag pa niya, wala naman silang espesyal na ugnayan, at binalaan na niya ang mga ito noon pa man. Sa huli, iniwan niya ang isang paalala na bilang tao, hindi dapat maging sekim. Dahil dito, namula sa inisang lalaki, dahil namatay ang kanyang kapatid dahil kay Wang Sheng. Samantala, sa loob ng palasyo, nakaharap ng ating bida sina Xiaodong at Linger habang inilalatag ang mga sili. Ipinakita niya ang mga ito at tinanong si Linger, na kilala sa kanyang kaalaman, kung pamilyar ba siya rito at kung ito ba ay may lason. Sa una, maingat na sinuri ni Linger ang mga bunga. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla siyang nagulat at tila may napagtanto si Linger, kaya agad siyang umalis upang tignan ang kanyang nalaman. Ipinaliwanag ni Xiaodong na hindi dapat ikabahala ang reaksyon ni Linger, dahil likas itong mausisa at malambing. Ayon sa kanya, malamang ay pumunta lamang ito upang hanapin ang mga tala tungkol sa mga bagay na iyon. Samantala, tila walang pag-aalinlangan ang ating bida at agad na tinikman ang sili. Dahil dito, nagulat si Xiaodong at hindi makapaniwala kung paano niya ito nagawang kainin ng basta-basta. Sa kabila ng sitwasyon, kalmado lamang ang ating bida at sinabi na maayos ang lasa nito. Dahil dito, naengganyo si Xiaodong na subukan din ito. Ngunit sa pagdating ni Linger, bigla siyang nagulat at agad itong sumigaw, kaya napahinto si Xiaodong. Kasabay nun, niyakap niya si Xiaodong upang tuluyang pigilan ito. Sa huli, pinakalma ni Xiaodong si Linger at tiniyak na hindi naman lason ang mga bunga,
kaya wag nga raw siyang matakot. Natuwa din si Xiao Dong at Wang Sheng sa reaksyon nito. Nagpatuloy pa rin ang ating bida sa pagkain ng sili at tila nag-e-enjoy pa ito sa lasa. Dahil dito, napaisip si Linger at sinabi na karaniwan lamang itong nakikita kung saan-saan, ngunit wala namang gaanong pumapansin dito. Sinabi naman ng ating bida, malaking tulong ang pagkakaroon nito dahil hindi na niya kailangang pumunta pa sa mapanganib na lugar para makakuha nito. Dahil sa kanyang kumpiyansa, naengganyo si Linger na subukan din ng sili upang malaman kung ano ang epekto nito sa kanya. Ngunit sa sandaling kinain niya ito, agad siyang napasigaw dahil sa sobrang anghang ng sili. Kasabay nun, binigyan naman siya kaagad ng tubig ni Xiao Dong. Ngunit sa halip na umayos ang kanyang pakiramdam, lalo pa itong lumala dahil mainit ang ibinigay sa kanya, dahilan upang matawa ang ating bida at sabihing malamig na tubig ang dapat inumin sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos nito, binigyan siya ng ating bida ng prutas upang makatulong sa kanyang pakiramdam. Kasabay nito, nagbigay siya ng payo kay Xiao Dong na mas mabuting bumili ng maramihan at magtanim ng sili, dahil mabilis itong pagkakakitaan kahit nakaraniwan lamang itong halaman. Ipinaliwanag din niya na ang sili ay kayang kainin araw-araw at maaaring gawing malaking negosyo kung mapapalago ng maayos. Dahil dito, napaisip si Xiao Dong at tinanong kung ano ba talaga ang nais kapalit ng ating bida sa ganitong business. Ngumiti si Wang Sheng at sinabi nito na kailangan niya nga raw ang impormasyon tungkol sa Thousand Jedi. Kinabukasan, makikitang kalmado lamang ang ating bida habang nagpapahinga. Samantala, dahil sa itinuro ng ating bida na bagong paraan ng pagluluto, mabilis na natuto ang mga chef at lalo pang pinasarap ang kanilang mga putahe gamit ang sili, dahil dito, unti-unting sumikat ang paggamit nito at naging patok sa panlasa ng marami. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumago ang interes ng mga tao sa mga pagkaing may sili, at nagsimulang maging bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Habang nagpapahinga ang ating bida, bigla na lamang may dumating na panauhin kasama ang kanyang mga tauhan. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Liu at diretsyong hinanap si Wang Sheng. Nanatiling kalmado ang ating bida at tila hindi gaanong nabahala sa pagdating nito. Sa isip niya, napansin niyang hindi pangkaraniwan ang apelyidong Liu, at base sa kilos nito, posibleng kabilang ito sa isang makapangyarihang angkan. Hindi nagtagal, agad ding ipinahayag ni Liu ang kanyang pakay, nais niyang makita ang itim na kutsilyo ng ating bida, na kilala sa sobrang talim nito. Agad na sumang-ayon ng ating bida at ipinakita ang kanyang sandata mula sa kanyang storage ring. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi basta-basta ang patalim na hawak niya, isa itong tusong sandata na kayang gamitin upang ilabas ang tunay na intensyon ng kanyang kalaban. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla niyang inihagis ang kanyang sandata patungo kay Liu, dahil sa bilis nito, halos hindi niya ito napansin. Dahil dito, napuno ng pawis ang pagmumukha nito sa takot. Kasunod nun, hinawakan niya ang patalim ng ating bida at masayang sinuri ito. Pagkatapos bigla na lamang nagkatinginan ang dalawa, at ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Nainis naman dito si Liu at unti-unting nawawalan nito ng kontrol sa kanyang emosyon. Pagkatapos noon, bigla na lamang lumitaw si Blue Hair. Kalmado naman na nagsalita si Wang Sheng at sinabi na nakuha niya ang patalim mula sa lupain ng Thousand Jedi. Idinagdag pa niya sa kanyang isip na talagang kahanga-hanga ang kapatid ng Mayordomo, dahil pinaalalahanan pa siya nito na ang taong yun ay parang madaling target at dapat nang alisin. Dahil dito, agad na naging interesado si Liu, at tinanong kung saan eksaktong lugar sa Thousand Jedi niya ito nakuha, pati na rin kung may kasama pa itong ibang bagay. Hindi naman sumagot ang ating bida, at para bang inaasar niya ito. Pagkatapos noon, binalaan ni Liu ang ating bida at sinabi na sa loob lamang ng Carefree City siya nakakakilos ng ganito, ngunit kung nasa kanyang teritoryo sila, hindi niya ito palalampasin. Nakangising sinabi ni Wang Sheng na may nakita pa siyang jade pendant na kasama ng patalim. Dahil dito, agad na naengganyo si Liu at inutusan niya si Wang Sheng na kunin ito. Ngunit hindi nagpahuli ang ating bida at tinanong muna niya kung anong araw ang kapalit. Sa kanyang isip, napagtanto niyang sanay ang taong ito sa marangyang buhay at iniisip na kaya niyang utusan ang lahat. Kalaunan, pumayag si Liu at inalok na ibibigay niya ang impormasyon tungkol sa elixir kapalit ng pendant. Sumang-ayon naman ang ating bida, kaya dali-dali niyang inagis ang pendant sa hangal.
Ngunit matapos makuha ang Jade Pendant, bigla siyang tumawa at nilinlang ang ating bida, sinabing nasa kanya na ang potion at hinding-hindi niya ito ibibigay. Kasunod nito, napatingin ang ating bida kay Blue Hair, na tila may iniisip habang tahimik na inoobserbahan ang nangyayari. Kalmadong sumagot ang ating bida habang nakapikit pa, ang kailangan niya nga raw malaman kung may magdadala sa kanya ng potion. Sa isip naman ni Wang Sheng, nagulat siya sa nalaman niya. Hindi niya akalaing ang kaharap niya ay mula pala sa isang hindi kilalang pamilya, pero ngayon ay tila nakahuli na ito ng isang malaking oportunidad. Mayabang na ipinaliwanag ni Liu na ito ay selyo ng isang makapangyarihang clan, kapag dala ito, maaari kang sumali agad ng walang kondisyon, isang pambihirang pagkakataon na pinapangarap ng marami. Dahil dito, tumawa siya na parang demonyo, at inangkin niya ang oportunidad at sinabing wala ng pag-asa ang ating bida na makuha ito. Dahil sa mga nangyayari, napaisip si Blue Hair at agad niyang napagtanto ang tunay na halaga ng Jade Pendant, doon niya naalala na isa pala itong mahalagang token para makapasok sa isang makapangyarihang sekta. Dahil dito, kinabahan siya at napaisip na kapag nalaman ito ng City Master, tiyak na mabigat ang magiging kaparusahan sa kanya, hindi rin siya makapaniwala na hawak pala ito ni Wang Sheng. Ngumiti ang ating bida at may kumpiyansang sinabi na hindi lamang Jade Pendant at patalim ang kanyang nakuha, kundi mayroon pa siyang ibang mas mahalagang bagay. Dahil dito, napanganga sa gulat si Liu sa kanyang nalaman. Kasabay nun, kaagad naman nag-utos si Blue Hair sa kanyang mga tauhan na protektahan si Wang Sheng. Ipinakita din ng ating bida ang isang hand-drawn na mapa, na bahagi ng isang misteryosong lugar na tinatawag na Thousand Jedi. Dahil dito, sumugod ang mga ito at malakas na inutos ni Liu sa kanyang mga tauhan na kunin nga raw nila ang mapa sa ating bida. Isa sa mga kalaban ang umatake gamit ang espada, sabay sigaw ng pag-atake. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang kumilos si Han Binling sa gilid, at agad nitong nagawang yelo ang kalaban. Kasabay nun, mabilis niya lamang winasak ang katawan nito sa sobrang bilis. Hindi din nagpahuli si Tatang, umatake ito sa isang kalaban at agad niya itong napatay sa pamamagitan ng pagbato nito sa isang sibat. Pagkatapos nito, agad pinaalalahanan ng ating bida si Liu na nasa loob sila ng inner city ng Carefree City, kung saan mahigpit ang mga patakaran, bilang isang panauhin, hindi siya maaaring basta-basta gumawa ng gulo, dahil ito ay magiging malaking insulto sa City Master. Dahil dito, napilitang kumalma si Liu, kahit halatang hindi siya kontento sa sitwasyon. Samantala, kalmado at nakangiting kinausap ng ating bida si Liu. Sinabi niyang kung nais nito ang mapa, maaari niya itong ipagpalit sa isang mahalagang pil, ngunit agad din niyang idinagdag na alam niyang hindi naman ito kayang ibigay ng pamilya ni Liu. Sa kabila ng matinding galit, napilitan na lamang si Liu na kimkimin ito. Sa kanyang isipan, nagngangalit siya at balak nang iulat sa kanilang pamilya ang nangyari upang makaganti sa ating bida. Sa pagkakataong yun, nagbanta ang ating bida sa lahat. Ipinakita niya ang hawak niyang bagay at malamig na sinabi na kung may magtatangkang patayin siya o agawin ang kanyang mapa, mas mabuting tigilan na nila ang balak na yon. Dagdag pa niya, maaari nilang alamin kung ano ang hawak niya, ngunit binalaan din niya ang mga ito na mas madaling sirain ang mapa kaysa iligtas ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang mga salita, agad na tahimik ang lahat at napilitang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng hakbang laban sa kanya. Lumipat ang eksena sa loob ng palasyo. Sinabi ni Linger kay Xiao Dong na hindi niya naiintindihan kung bakit ipinagpapalit ni Wang Sheng ang isang napakahalagang mapa at Jade Pendant. Ayon sa kanya, kung wala ang mapa, paano pa ito makakapasok sa Jedi? Hinawakan naman ni Xiao Dong ang ulo ni Linger, at sumagot na hindi tanga si Wang Sheng. Sa katunayan, wala pa siyang nakitang mas matalino kaysa rito, at kung ituturing itong tanga, kakaunti na lamang ang matatalinong tao sa mundo. Dahil dito, napaisip si Linger at bahagyang napahiya sa kanyang sinabi. Lumapit pa lalo si Xiao Dong kay Linger at malambing itong pinuri, sinabing isa itong natatanging babae, matalino at napakaganda. Bahagyang napahiya si Linger habang namumula, at nagtanong pa rin kung bakit ibinigay ni Wang Sheng ang Jade Pendant, gayong mahalaga ito para makapasok sa sekta. Ipinaliwanag naman ni Xiao Dong na hindi maaaring basta umalis si Wang Sheng sa lungsod dahil mapapahamak siya. Dagdag pa niya, hindi dapat maliitin ang desisyon nito, dahil ang mapa ay nakuha lamang matapos niyang makapasok sa Thousand Jedi, hindi para gamitin bilang susi papasok doon.
Sa huli, ipinunto ni Xiao Dong na ang naging kasunduan ni Wang Sheng ay isang siguradong panalo para sa kanya. Maya-maya makalipas ang ilang sandali, pagdating sa City Hall, ipinakilala ni Blue Hair ang dalawang panig, sina Feng Xiao at Wang Lao, at tiniyak na nasuri na ng City Master ang kanilang kasunduan kaya ligtas itong isagawa sa loob ng City Hall. Nagpasalamat si Wang Lao sa ating bida dahil sa pag-iingat nito sa mga labi ng kanilang mga ninuno, ngunit agad naman itong minaliit ng ating bida at sinabing isa lamang itong maliit na bagay. Sa kanyang isipan, napansin ng bida na hindi naman masama ang Worcester clan, hindi sila kasing agresibo ng iba at tila maayos kausap. Ngunit biglang uminit ang sitwasyon nang magsalita si Fang Xiao at akusahan ng ating bida na parang bina-blackmail sila gamit ang mga gamit ng kanilang mga ninuno, dahil dito, muling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig.